Tinanggap na ng Kamara ang pagbibitiw bilang miyembro ng House of Representatives ni Ako Bicol Party List Representative Sal Dico, dating chairperson ng House Committee on Appropriations ng 19th Congress. Kaya naman baliwala na ang ethics complaint na inihain laban dito ni Navotas City Representative Toby Chanco. Ayon kay House Speaker Bogie D. III, ipinauubaya na ng Kamara sa Department of Justice at Independent Commission for Infrastructure ang kahihinatnan ng dating kongresista. Si Ko ay inaakusahang nasa likod ng insertions sa 2025 budget na nagpondo umano sa mga maanumalyang proyekto kontra baha. Bahala na ang Department of Justice at ganun din ang ICI kung anong pwede nilang ipataw. Pero kailangan talagang bumalik siya sa lahat ng paraan na magawa. Dapat mapabalik siya at managutan siya sa mga issues laban kay Congressman Sal Dico. Since naipahatid na po ni former Congressman Ko ang kanyang resignation, in effect, nawalan po ng jurisdiction ng Committee on Ethics. Kaso lang po, kahit na wala ng jurisdiction ang Committee on Ethics, hinihikayat rin po sana namin na harapin po niya ang mga kasong hinaharap niya dahil serious po ang mga allegations na ito. Sa kanyang Facebook post, inilathala ni Ko ang liham para sa House Leader na may petsang September 29, 2025. Anya, dahil sa matinding banta sa kanyang buhay at ng kanyang pamilya, napilitan siyang magbitiw sa pwesto bilang kongresista. Idinadahilan din ni Ko ang anya'y malinaw na denial sa kanyang karapatan para sa due process sa kanyang pagbitiw. Sinagot din isa-isa ng resigned lawmaker ang ethics complaint na inihain laban sa kanya ni Representative Chanco. Itinanggi nito ang akusasyon sa kanyang siya ang nagpasimuno at nagpahintulot sa last-minute insertions at realignment sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Anya, lahat ng items sa 2025 GAA, kabilang na ang nasa bicameral report, ay inaprubahan sa plenary sessions at sumunod sa collegial process sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Hindi rin anya maaari kung hindi man imposible na magsingit ito sa budget ng walang alam o approval ng mga miyembro ng Kamara at Senado. Nilagdaan din anya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at naisabatas ang 2025 GAA, kaya inaasahan ang ginawang masusing pagrepaso ng Pangulo sa budget at ang bawat item ay in order. Dahil subject din anya ng isang Supreme Court proceeding ang 2025 GAA, premature pa umano na sabihin ni Congressman Chanco na invalid ang 2025 budget. Wala rin anyang matibay na batayan ng aligasyon laban sa kanya na lumabag ito sa Code of Conduct at Ethical Standards para sa public officials at employees dahil sa kanyang absence sa House of Representatives for medical reasons. Gayun din ang umano'y maluhong pagpapakita ng kayamanan niya at ng kanyang pamilya. Anya, walang requirements sa kanya na magsumite ng medical certificates pag nag-a-apply ng leave of absence. Sa nakalipas din anyang panahon, naaprubahan ng request ng leave at travel orders nang hindi siya nagsusumite ng medical certificates. Simula pa anya mid-2024 siya kumukonsulta sa mga doktor niya abroad. Itinanggi rin ito ang paratang ng mag-arabong pagpapakita ng yaman niya at ng kanyang pamilya. Anya, hindi nagbago ang lifestyle nila bago pa man maging public official hanggang sa ngayon. Ayon naman kay Congressman Chanco, ayaw lang harapin ni Ko ang ethics complaint kaya nag-resign na ito sa pwesto. Bakit di siya humarap? At mas pinili niya mag-resign. So ibig niya sabihin, ayaw niya harapin yan. Dapat din umanong kanselahin ang pasaporte ni Ko kung di nito haharapin ang napipintong reklamo laban sa kanya sa ombudsman. Wala namang impormasyon ng Kamara kung nasaan si Ko sa ngayon. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.